I was diagnosed by transient ischemic stroke and release po ako na confine sa hospital. Nag-undergo po ako ng ECG and may nakita po yung doktor doon na T-wave inversions na sabi po ng doktor is isa po sa mga pwedeng dahilan meron daw po akong coronary artery disease. So, he will send me in Manila para po sa angiogram. Actually, yun na po yung pinakahuling options ko. Feeling ko ito na talaga yung last. Nawala na po talaga ako ng pag-asa kasi sabi ko, bahala na po si Lord kung ano po yung bibigay sa akin. Nito lang pong April, nag-take po ako ulit ng ECG. By May po, lumabas po yung result. Nakita po yung aking status na normal na po yung aking test result. Sobrang pong saya kasi cleared at the same time. Iba po kasi yung cleared na parang ano lang cleared po when it comes to the records. Likewise, yung mas masarap sa pakiramdam yung nakita mo yung records mo, likewise, nararamdaman niyo po. I'm Kenneth Gallego. Ako po ay 33 years old. Nakatira sa Siksikan, Puerto Princesa City. And kasalukuyan po ay employed sa private company. Actually po nagsimula yan last 2022 when I was diagnosed with GERD. During that time po, sobrang bigat po talaga ng pakiramdam kasi madalas po akong sinusumpong ng sakit ng sikmura, tapos madalas din pong nahihilo, and marami pa pong iba hanggang sa dumating sa point na na-hospital na po ako during that time. And binigyan po ako ng reseta ng doktor na actually tuloy-tuloy ko siyang iniinom before. And until last year, 2023 ng May, ako po ay naisugod ulit sa hospital and I was diagnosed by transient ischemic stroke and release po ako na confine sa hospital. And until dumating po sa point na mga around December 2023, naka-experience po ako na tumataas ulit yung aking blood pressure. So, nag-decide po ako na magpa-check up sa doktor ulit and nag-undergo po ako ng ECG and may nakita po yung doktor doon na T-wave inversions na sabi po ng doktor is isa po sa mga pwedeng dahilan meron daw po akong coronary artery disease. So, in fact, nalungkot po ako kasi alam ko po pag may problem when it comes to RTA, mahirap po siya to-treat. And medyo sinabayan pa po ng anxiety na mas napadalas yung hirap sa pagtulog. And marami na rin po kasi akong sinubukan ng mga herbal na iniinom pagdagdag po sa aking mga maintenance na binigay po ng aking medical doctors. Pero gayon pa din po yung nararamdaman kong sakit. Dumarating sa point na iniisip ko na lang na bakit ganun, na parang kahit umiinom na ako ng gamot, ramdam ko pa rin yung sama ng pakiramdam na madalas lumiliban sa trabaho dahil kinakailangan umuwi para lang po makapagpahinga. Kaya dumating sa point na nag-take ng medicine na binibigay ng doktor ko, and every month nagpa-follow up, check up ako. Pero nakakalungkot kasi ganun pa rin yung nagiging result. Nandun pa rin yung T-wave inversions hanggang sa I confronted my doctors. So sabi ko, Dok, ano pa po yung kinakailangan kong gawin para po ma-relieve yung mga nararamdaman ko or gumaling man lang sana ako. And honestly speaking, sabi lang ng doktor sa akin is wala tayong magagawa kung hindi huwag hayaan na tumaas or mas dumami yung T-wave inversions na makikita sa aking ECG. And dumating sa point na sa paghahanap ko po ng lunas sa aking karamdaman, nag-search ako sa Facebook. And thanks God kasi may isa po akong dumaan sa feed ko. Ito nga po yung Naturalista. Sabi ko po, during that time kasi talagang losing hope na ako kasi nag-consult din ako sa aking cardiologist. Ang advice sa akin, just in case ma-found out po na talagang may problem sa stress test ko, he will send me in Manila para po sa angiogram. And para tingnan po kung gaano po talaga kakapal yung namuong plaque po sa aking artery. So ako naman po, medyo natakot ako kasi hindi ko talagang magastos po yung pagpapagamot sa puso, yung papunta pa lang sa Manila, tapos yung mga gagawing test, wala pa po yung pinakagamutan. So sabi ko, kaya itong tapusin? O baka meron pa bang paraan na mas marirelief ako na hindi ako gagastos ng malaki? And thanks God kasi po talaga, hindi talaga rin ako nawalan ng pag-asa na maghanap ng solusyon. Actually, financially hindi ako prepared kasi talagang alam ko po malaki. And kumbaga, wala talaga akong ibang choice kung hindi mag-take ng alternative na way of healing kasi hindi ko po talaga kaya yung tawag ito process po na yun. Parang pakiramdam ko kahit mag-take ako ng angioplasty or something, parang at the end of the day, hindi rin talaga siya cure. Ang maganda naman po sa Naturalista, nung nagpa-consult ako kay Doc, ay i-combine the synthetic medicine na iniinom ko, na pinapatake sa akin ng doktor, likewise yung mga recommended niya po ng mga food supplements na talagang malaki po yung pakiramdam ko, malaki yung naitulong sa akin kasi unang araw pa lang po ng take ko, yung gumanda yung
tulog mo, tapos pagising mo, parang ang gaan ng pakiramdam mo, na which is a year ago na hindi ko nararamdaman. Kasi pakiramdam ko, every time na gumigising ako, parang laging mabigat, tapos lagi kang walang energy, feeling mo may sakit ka talaga. In just a span of 7 days, I experienced na ang gaan ng pakiramdam mo, parang totally healed. In just 7 days, kaya sabi ko, kung yung mga ibang testimony sa Naturalisis, gumaling ng 1 month, sabi ko kay Doc, ang target ko, Doc, at least 1 month dapat matapos ko to. Napakalaki po, napakahirap po ng sitwasyon kasi unang-una po, naapektuhan yung aking trabaho. Minsan po, kinakailangan kong lumiban sa trabaho. At the same time po, iba rin po kasi yung stress na naibibigay sa family ko, sa mother ko, sa wife ko, and financially, kasi hindi rin po madali yung gastos pagdating sa pagmimintina ng gamot. And aside from that, yung hirap sa pakiramdam na kahit nagtitake ka ng gamot, parang pakiramdam mo, parang piniprevent lang po na hindi ka atakihin. Parang ganun pa rin po yung feeling na may sakit pa rin or may pain pa rin na nararamdaman. Bago po ako nag-visit sa Naturalista, actually, yun na po yung pinakahuling options ko. Feeling ko ito na talaga yung last. Nawala na po talaga ako ng pag-asa kasi sabi ko, bahala na po si Lord kung ano po yung bibigay sa akin. Until, yun nga po, napakabuti po ng Panginoon kasi binigyan niya po ako ng pagkakataon na makahanap po talaga ng sabi nga, lunas para po sa aking karamdaman. Since December 2023, nag-undergo kaagad po ako ng ECG, and nga po may nakitang 3 T-wave inversions sa aking records. So January, nag-test ulit ako ng ECG. Meron ulit. From 3, naging 1. Tapos, pagdating ng February, ECG ulit ako. From 1, naging 3 po ulit. So parang during that time, parang pakiramdam ko ano ba itong nangyayari sa akin. Parang okay na sana, tapos bumalik na naman. Even though yung aking diet naman is mini-maintain ko, hindi naman ako kumakain ng bawal, pero parang pabalik-balik lang na nagiging sintomas, even though yung test result ko is pabalik-balik lang. And yun na nga po, dumating sa point nung March po kasi meron pa din, nasa around 3 pa rin po yung TVP inversions, hanggang losing of hope na sabi ko, parang wala na talaga atang pag-asa. That's why nag-consult po ako sa aking cardiologist na sabi ko, Doc, meron pa po bang pag-asa na gumaling yung aking karamdaman? Around April po, nag-decide ako na pumunta ako sa Naturalista, nag-book po ako ng appointment, nag-check up ako. Nag-start ako 7 days program for cleansing. And after nun, nag-proceed po sa restorations programs. Ngayon po, after po ng aking restoration program, nagpa-undergo ako after a month ng ECG ulit. And yung dating 3-wave ko, 3-wave inversion, na naging 1, na naging 2, tapos naging 3 ulit. Luckily po, nito lang pong April, nag-take po ako ulit ng ECG. By May po, lumabas po yung result. Nakita po yung aking status na normal na po yung aking test result. Sobrang pong saya kasi cleared at the same time. Iba po kasi yung cleared na parang ano lang cleared po when it comes to the records. Likewise, yung mas masarap sa pakiramdam yung nakita mo yung records mo, likewise, nararamdaman niyo po. Ay, sobrang pong saya. Parang feeling ko, para ako nabunutan ng hindi lang 3 tinik, 10, ang daming tinik na natanggal sa akin. And pagdating po sa trabaho, alam niyo po yung presence na parang lagi kang masaya, kumbaga yung full of energy, na parang dati, parang nanghihina ka kasi parang pakiramdam mo, parang hindi mo kaya yung sarili mo. Pero now, after po ng treatment, sobrang sarap po sa pakiramdam. Sa lahat po, sa tulad ko po ng may karamdaman, since ito pong treatment na to is natagpuan ko rin sa Facebook, sa tulong din po ng ating Panginoon, ang payo ko lang sa inyo, huwag po kayong mawala ng pag-asa, manalangin po, and don't lose hope. And maghanap ng katulad po nito, alternative na solutions. Sa katunayan po niyan, kaya ginawa ko rin po yung documentations na ito para rin po makatulong sa iba na may katulad ko pong nararamdaman. Kasi po, ito rin po yung paraan kaya ko po natagpuan itong Naturalista. So sabi ko nga, hindi rin ako magdadalawang isip para magbigay ng aking self-experience, yung journey ko po sa healing with Naturalista. Kasi ito rin po yung nakatulong sa akin. Nawa po, sa mga katulad ko na may ganitong karamdaman, maghanap po kayo ng alternative na lunas para po sa inyong nararamdaman sa ngayon, and pray to God. Lagi po talagang magdasal and lagi po talagang maniwala na gagaling po talaga. Based po sa nararamdaman ko, I 100% suggest Naturalista. Una po sa lahat, ito pong journey na to, kahit po napakahirap, naniniwala po ako with the presence of the Lord. Buo ko pong yung pasasalamat ay binabalik ko po sa Kanya. Kasi kung hindi po sa Kanya, hindi po talaga, kahit ano pong gawin natin without God, ay hindi po talaga marirelieve kung ano man po yung pain yung nararamdaman natin. Pangalawa po,
sa Naturalista. Marami pong salamat, particularly kay Doc Glenn na wala pong sawa na mag-guide, and even though minsan sa text or sa messenger really open sa mga inquiry kapag nagtatanong po ako, yun po, yung communication sa mga patients niya, I really admire yung ganun pong way of treatment na talagang not just giving the medicine, pero po yung personal touch, assistance niya po sa mga patients niya, napaka-accessible po. Sa akin po, this was voluntarily, kasi po, like nung sinabi ko po kanina, gumaling po ako because napanood ko rin po yung isang testimony. So, I believe that ito pong testimony po na ginawa ko with Naturalista also help the other po na nakakapanood ng aking documentary na sana po huwag mawala ng pag-asa. Paghanap talaga ng alternative solutions para po sa inyong mga